Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Nawa po ay patuloy tayong nasa presensya ng Panginoon at patuloy na lumalago sa kanyang kabutihan at kanyang kabanalan. Ang topic po natin sa umagang ito ay The Great Commission. Makikita po natin siya sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20 sa NASB, New American Standard Version. But the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. When they saw him, they worshipped him, but some were doubtful, and Jesus came up and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe what I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Yan po sinasabi ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay inuutusan at binigyan ng Panginoon ng task na sabi, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe that all that I have commanded you. And He will always with us even to the end of age. This passage is called the Great Commission. It is the final instructive word from Jesus to His church. So bago po umakyat ang Panginoong Hesus sa kalangitan, ito po ang kanyang mga huling habilin. Sabi nga po ni Pastor Ernie, patungkol sa pagdi-disciple po natin ay ang Great Commission daw po ang ibig sabihin ay ang huling habilin ng Last Will Testament ng ating Panginoon. Kapag ang mga kamag-anak natin ay yayao na, mamamatay na, meron po siya, depende po sa antas ng pamumuhay ng mga mayayaman, meron po siyang tinatawag na Last Will Testament. Ito ay mga huling habilin sa mga kapamilya. At Jesus had just risen. The Jews had killed him and were equally ready to do away with his disciples. Yang si Jesus ay nabuhay na maguli at siya ay pinatay ng mga Hudyo, pinapatay ng mga Hudyo, pinatay ng mga sundalo ng Romano, and were equally ready to do away with his disciple. Sabi po ng Oxford Dictionary, the word commission has two definitions. So sa Great Commission po, binigyan po natin ng meaning itong commission sa Oxford Dictionary. Kapag sinabi pong commission ay isa po yan sa ikinaliligayan ng mga ahente, lalo na ng mga nagbebenta ng mga lupa, ng iba-iba pa mga properties. Pag sinabing commission ay talagang nakakatuwa sa kanilang pandinig, lalo especially pag nabenta na yung binebentang property. Pero ang pag-uusapan po natin ay commission. Ang ibig sabihin ng commission sa Oxford Dictionary, number 1, an instruction, command, or role. Ibig sabihin nito, isa po itong instruction, baga paano gawin, ano ang dapat gawin, at kailan dapat gawin. At pangalawa, command, ito ay isang utos o isang command sa atin para sundin ang mga instruction na binigay sa atin. At sabi, role. Ito po ay isang role natin. Given to a person or group, it reminds us of the Great Commission recorded in the Gospel of Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Sabi po, therefore go and make disciples of all nations. Sinabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20 na tayo ay humayo. Ang ibig sabihin ng go sa Tagalog ay humayo, magmisyon, lumayo, umalis. Ibig sabihin ng go, humayo, umalis at mamalakaya, sabi ganun. At tayo ay mag-ibang daan, mag-ibang lugar, pumunta sa ibang lugar
At sabi mag-go. Umandar sa sasakyan pag sinabing go ay umaandar. At ang kulay ng go ay kulay green. And make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey I have commanded you. So ito po ang instruction ng Panginoon sa atin. Therefore, go and make disciples of all nations. Paulit-ulit nating binabanggit ito sa topic natin ngayong umagang ito, na tayo ay humayo daw. Ang instruction ng Panginoon ay tayo ay mag-go, mahumayo, at magdisipulo ng lahat ng bansa. Bago po tayo makarating sa iba't ibang bansa, siyempre ang uunahin natin ay ang mga nasa paligid natin, ang mga primary people na nakapaligid sa atin. Ano-ano po ba yun? Ito po ang ating pamilya. Kung hindi pa po nakakilala sa Panginoon ng ating pamilya, bibigyan natin ng panahon para sila ay makakilala sa Panginoon. Bibigyan natin ng effort para mailapit natin sila sa Panginoon. Saka susunod po yung mga kaibigan natin, yung madali nating i-reach out, madali nating i-communicate, madali nating makausap, kumbaga, especially yung mga kapitbahay natin at mga nakapaligid sa akin na malalapit na. Hindi na natin kailangan pang lumayo para ma-fulfill itong instruction, command or role na pinapagawa sa atin ng Panginoon. And then, sabi po number 2, ang second meaning ng commission ay authority to perform a task or certain duties. Ibig sabihin yan, meron tayong, inatasan tayo, binigyan tayo ng otoridad, binigyan tayo ng authority para mag-perform, para magtrabaho sa isang task, no? At certain duties. Halimbawa po sa akin, ang duty ko po rito sa kumpanya, ako po ang safety and security officer. Ako po ay isa sa mga nagsusupervise ng mga tao sa paligid, mga security guard sa paligid, at ini-ensure ko po ang safety ng kumpanyang ito. Yun po ang aking certain task at duties and responsibilities na ginagawa dito sa kumpanya. At sabi po, that reminds us of the power for witnessing which Christ promised us in the book of Acts, chapter 1, verse 8. Ano po nakalagay doon? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the farthest parts of the world, of the earth. So, makaka-receive tayo ng Banal na Espiritu Santo when the Holy Spirit has come upon us. Bigyan niya tayo ng kapangyarihan, binigyan niya tayo ng authority, binigyan niya tayo ng lakas para maging witness, una sa Jerusalem, kanina yung sinasabi ko mga primary people, sa Judea, ito yung mga kapitbahay, kalapitbahay natin, mga kapinsa, mga kamag-anak. Sa Samaria, ito po yung mga third degree level ng i-reach out po natin. Maaaring ito yung mga barkada mo, mga kaibigan mo, and to the farthest parts of the earth. So, kaya po may madidinig tayo ng mga nagmi-mission, may mga missionaries po tayo nakikita. Sila po ay inatasan ng Panginoon at binigyan ng kapangyarihan ng otoridad ng Panginoon to perform, authority to perform a task or certain duties. So, yan po ang dalawang meaning ng commission. Dako po tayo sa Jesus' final commission. Ano po ba sinasabi ng Panginoon? You are to go, verse 19 sa Matthew chapter 28, verse 19. We are expected to go. Tayo po ay inaasahan ng Panginoon na humayo at mamalakaya ng kaluluwa. And then therefore go. Go where I send you. Ibig sabihin ng pag sinabing go, sinusugo tayo ng Panginoon. Anong gagawin natin? Go proclaim. Go announce, go be herald. So, ibig sabihin, pag humayo tayo, pagpoproklama tayo ng salita ng Panginoon, pag humayo tayo, i-announce natin ang kapangyarihan ng Diyos, i-announce natin ang mabuting balita, go be herald. Ibig sabihin nito ay tayo ay maging tagapagdala ng mabuting balita. Sabi sa Luke chapter 9, verse 58 to 62, Jesus tells a man who wanted to follow him. A man said to him, I will follow you,
Jesus said, "Foxes have holes and birds have nests, but I have no place to lay his head. But I have no place to lay his head. Still you are to go." He said, "Follow me." But the man replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." So, mariing inulit ng Panginoon sa verse 58, sinabi niya, "Still, you are to go." And then sabi, kung susunod tayo sa Panginoon, "Follow me." Pero kailangan daw niya munang ilibing yung kanyang mahal sa buhay. Sabi ng Panginoon, "Let the dead bury their own dead, but you to go and proclaim the kingdom of God." Still another said, "I will follow you, Lord, but first, let me go back and say goodbye to my family." Ang sagot po ng Panginoong Hesus, "No one puts his hand to the plow and looks back. It's fit for service in the kingdom of God." So wala pong, pag nagpalingkod tayo sa Panginoon, ito yung mga lumang kasabihan nung tayo ay nagpapasimula pa sa ministry, na hindi, no turning back sa ministry. Pagka maglilingkod tayo sa Panginoon, tayo ay hindi na kailangan mag-alinlangan pa sa mga kinabukasan natin, yung mga alalahan natin sa buhay, yung una, yung paano ililibing, o pangalawa, yung paano magpapaalam sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, tayo ay magpatuloy, tayo ay humayo, tayo ay mag-go, tayo ay lumabas sa ating nutshell. Yan po ang ibig sabihin. Sa Luke chapter 10 verse 2, sabi po, Jesus said, "Go, for the harvest is plentiful, but workers are few." Matagal na rin natin po itong naririnig, matagal na rin natin nauunawaan ito, na nandyan na ang ani. Napakaraming aanihin, pero kakaunti ang manggagawa. Palagian din natin naririnig ito yung sinasabing humayo tayo, mag-go tayo. Anong approach ng unang panahon, tayo ay humahayo, sama-sama tayo sa church, lumalabas tayo, nag-share ng gospel. Pero nung napag-aralan po namin sa Kingdom Invasion in the Marketplace, medyo hindi na po uso ang pagmamas evangelism at ang mga crusades sa panahon natin ngayon. Una, magastos. Pangalawa, mahirap sa pag-travel. Pangatlo, yung mga manpower na gagamitin, medyo matrabaho. Kumbaga, ang ipinupunto ni Pastor Wilbert is maging laser focus tayo. Kumbaga, maging sigurado tayo maging sureball tayo sa gagawin natin. Na kapag tayo ay mag-evangelize, na hindi lang natin ikakast ang seed, bahala na kung sino ang mag-respond, pero intentionally, i-disciple natin yung mga naseshare natin. Kasi ang namula tayo na kapag nag-share na tayo, wow, feeling good. Kapag nag-share na tayo ng gospel, wow, okay. Para itong lumalabas na for our own comfort, na kapag tayo ay nakapag-share ng gospel, wow, feeling good na ako. Lord, nasunod ko na yung kalooban mo. Pero after nun, ano na nangyari sa mga naseshare natin? Ano na nangyayari sa mga nabahagi na natin ang salita ng Panginoon? Pero ang tinutumbok po ng preaching ni Pastor Wilbert at ang ating nilalakaran sa ngayon, although bumabalik tayo sa basic, pero mas define na, mas meron ng resulta, mas meron ng focus ang gagawin natin. Kasi po, lahat po tayo ay nag-undergo sa basic discipleship. At ibababa po namin after ng ilang mga panahon para po umabot sa inyo ang move na ito. Ito po yung tinatawag nating one-to-one discipleship, na magsishare ng gospel sa mga kaibigan, sa mga mahal sa buhay, at after natin ma-sharean, matumanggap sa Panginoon, hindi natin pababayaan, kundi after pagtanggap sa Panginoon, tayo ay atin silang i-disciple. Sabi po dito, go is a command to action. So, ibig sabihin, ang sinabi ng Panginoon na go is an action word. Kapag sinabing go, tayo ay kumilos, tayo ay lumabas, tayo ay gumalaw, tayo ay humayo. Is a command to action. Kailangan kumilos tayo. Paano natin
pinatatatag ang ating pananampalataya, pinalalakas ang ating relasyon sa Panginoon, pero wag lang tayo mag-focus sa Panginoon. Pagpapalakas natin sa Panginoon, tayo po ay mag-focus din sa paghayo at pag-reach out ng ating mga kapwa. Kagaya na sinabi ng utos ng Panginoon, mahalin natin ang Diyos ng iyong lakas, ang iyong buong puso at buong kaluluwa. At ang pangalawang utos, thou shalt love your neighbor as yourself. So mahalin natin ang kapwa sa pamamagitan ng pagmamahal natin, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Isa po sa mga gagawin natin, dapat inaasahan sa Kristiyano na ang pagmamahal sa kapwa, una, maibahagi natin ang salita ng Panginoon sa Kanya, at pagkatapos nung maibahagi natin ang salita ng Panginoon, mag-minister sa Kanya, tapos pangalawa, i-disciple natin. At yung mga na-disciple natin ay magdi-disciple din. Naalala ko po yung aking pong unang napagtrabahuhan na tinatawag na NFS Foundation. Ang aming pong pinaka-motto ay Equippers of Able Men. Ibig sabihin nito, ini-equip namin yung able na pwede ring mag-equip. Na sila din, ini-equip nila yung pwede ring mag-equip ng mga tao o pwede ring mag-disciple ng mga kaluluwa na nasishare natin. Okay, dito po tayo. 3 ways you can respond to the Great Commission. Tatlong mga bagay na tatlong pamamaraan para tayo ay mag-respond sa Great Commission. Ano-ano po ito? Number 1, first response to the Great Commission is building bridges. Build bridge. O gumagawa tayo ng tulay. Gumagawa tayo ng koneksyon. Gumagawa tayo ng pamamaraan para yung i-reach out natin na kaluluwa ay mai-reconnect natin sa Panginoon. Maidala natin sa tulay. Maidaan natin at maka-reach out tayo sa kanila. Most believers are hesitant to go to the non-believers for the fear of resistance. Kaya po minsan ang programa ng simbahan ay worship, preaching, special number, at saka tithes and offering. So most of the activities na ginagawa sa loob ng simbahan, nung tayo po ay may physical churches at nagsasama-sama pa sa face-to-face, at yan po ang typical na pattern ng church. So nasa loob lamang ng simbahan, aktibo, nasa loob lamang ng simbahan, nagiging aktibo, nagiging participative. Pero kalimitan ng mga Kristiyano ay hesitant sila, na medyo nahihiya sila, medyo pigil kapag magre-reach out na sa mga unbeliever. Naalala ko po ako po ay na-train at naka-experience nung kami mga kabataan pa. Naalala ko po na sinasama kami ni Pastor Mike noon sa pagpipreach sa kanto, sa mga kalye, sa highway, dyan sa Quirino, nung nakatira pa tayo sa Quirino, ay sa Baclaran, sumasama kami kay Pastor Mike at nagpipreach kami sa kalye. Nakakatakot po, nakakakaba, pero nakaka-boost ng confidence na mag-preach ng gospel sa kalye. Makikita mo talaga yung rejection. Makikita mo talaga yung titingnan ka simula ulo hanggang paa habang nagpipreach ka. At may experience yung babastusin ka na bibigyan ka ng pera. Naalala ko nung buhay pa si Pastor Andy, kami po ay nasa street preaching noon. Siya po ay inabot ng pera, ng lasing. At sabi, tumigil ka na, ito na ang pera. Sabi po ni Pastor Andy, hindi po kami nangihingi, bagkus kami po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, yan po ang kinatatakutan ng mga believers sa ngayon, fear of resistance. Dapat po nating madil itong mga bagay na ito. Kaya minsan, ang simbahan hindi gaano nagpo-focus, medyo mabigat sa atin. Personally, ako nung nagpapaumpisa pa lang sa ministry at kapag nag-iimbita si Pastor Andy noon ng tara, hayo po tayo. Meron po tayong evangelism sa labas.
medyo mabigat na ang aking pakiramdam nun. Kasi alam ko may resistance doon eh. Parang mapapahiya lang tayo kapag lumabas. Yan po ang isa sa mga dapat i-deal ng mga Kristiyano sa ngayon. Most non-believers, ang ibig sabihin po ay resist believers because they fear rejection. We should not be surprised because for centuries, the church has condemned sin and the sinner, both creating a gap between us and them. Kaya nga po ang number one way sa pag-respond sa Great Commission ay building bridges. Kasi noon pa man, nahusgahan na ng simbahan, nahusgahan na ng church ang mga sinner na ito ang simbahan, ito ang sinner, ito kami, dito kayo. Kami ang holy, kayo hindi. So meron ng sinasabi, we are creating gap between the non-believer and the believer. So isa po yan na nagiging issue. At kaya minsan nare-reject ng mga unbelievers sa mga Christian kaya dahil sa rejection. Minsan may mga, halimbawa may papasok na bihis babae sa loob ng simbahan. Siyempre magtitinginan na yan. Papasok yung bihis babae na lalaki. Lalaki siya pero bihis babae. At pagtitinginan siya simula ulo hanggang paa, pag-usap, sino yan? Ano yan? Bading yan. Ba't nandito sa loob ng church? Ano bang ginagawa? So parang nakakaramdam siya ng feeling ng rejection. Halimbawa, isang drug addict na pumunta sa church, parang, ay, ba't ganyan ang itsura niyan? Ang daming tato, ang daming ano sa katawan, daming mga hikaw. Isa siyang sinner. At bakit nandito siya sa church? Dapat hindi siya nandito. May mga bulong-bulungan, may mga marites na nagbubulungan. Sino yan? Ano yan? Sino nagdala niyan? Kaya ngayon, nagkakaroon sila, yung mga non-believers, ay ayoko na umatin dito sa church na ito kasi nakakaramdam ako ng rejection. Parang hindi ako welcome. Parang pakiramdam ko na hindi ako belong dito sa simbahan. Kaya po marami tayong nadadala sa simbahan na hindi na nagtatagal. After dali natin sa simbahan, mga unbeliever, isang attend lang, hindi na po bumabalik. Mapalad tayo dahil tayo ay na-bless sa simbahan na pinagkukumitan natin ngayon, itong Jesus the Faith Builder Church. Pero ang intensyon ng Panginoon, hindi lamang po tayo-tayo, kundi tayo-tayo mismo magtulungan, mag-equip, para makadisciple tayo ng mga tao at sila rin po ay makapag-disciple ng iba pang mga tao. At magkaroon tayo ng bridge, mabuild yung bridge na tinatawag. We must bridge the gap before going to them. Friendship is how we do that. Naalala ko po nung tayo ay nasa 17 de Marso pa, ang mga naging kaibigan po natin doon sa street na yon, ay yung mga senior na po doon sa street na yon. Si Mang Mario, si Mang Joe, sila po ang mga halos kaharap natin kasi sila nung nasa church tayo. Hindi natin alam na sila pala yung mga tao na nagpipetisyon ng simbahan doon kasi mayroon po una-unang simbahan doon sa 17 de Marso. Sila po ay pinitisyon dahil napakaingay nila. Nag-worship sila, siguro na naiingayan sa worship nila noon. Pinitisyon po sila sa barangay na ipatigil ang gawain. Kaya nung pumunta tayo doon, hindi lamang tayo nag-celebrate ng service doon, kundi naging bridge din tayo sa kanila. Kumbaga nire-reach out din natin sila. Ang ginagawa ni Jeng minsan, naging kaibigan niya po si Daddy Joe hanggang sa makausap na namin sila na nagkakaroon ng biruan at minsan pag birthday po ni Jezreel dati, nagbigay pa sila ng cake, nagbibigay pa rin sila minsan ng mga ulam at talagang nakikipag-usap kasi hindi po tayo parang nanoplado noong panahon na yun. At meron tayong isang kasama noon, si Joel. Siya po ang naglilinis ng kalye at talagang binabasa niya yun, talagang linilinis. At hanggang sa makausap, kasi ibig sabihin, nagiging friendly tayo.
dapat tayo maging friendly. Kasi ang pinagdidiinan natin dito ay friendship is how we do that. We build bridges. Lahat tayo na Kristiyano, lahat tayo nakakarinig ng sermon na ito. We should build bridges para tayo ang maging daan patungo sa kaligtasan ng mga unbeliever. Okay. Of course, there's no guarantee there will be no resistance at all. We will meet some very wicked people. Kaya kinento ko kanina, no? Very wicked people na talagang binabastos si Pastor Andy noon na ba nagpipreach. Pero salamat sa Diyos, tuloy-tuloy lang siya. Hindi siya napikon, hindi siya nagalit. Bagkus ay nagkaroon siya ng compassion doon sa tao na yun. At hindi ko alam kung buhay pa po yung tao na yun sa mga panahon natin ngayon. That was 1990s pa nung mga panahon na yun. Jesus even said, He is sending us out like a sheep among wolves. Ang tindi nito, no? Binigyan tayo ng task, binigyan tayo ng certain command, binigyan tayo ng utos, binigyan tayo ng komisyon ng ating Panginoong Hesus na kagaya raw tayo ng isang tupa na isinusugo sa wolves. Nagkaroon kami ng morning devotion po dito. Diniscuss niya ni Robert Morris ang sheep and wolves. Meron pong isang study na ang sheep and wolves cannot coexist. Hindi po pwede magsama ang sheep at saka wolves. Ang sheep, ang pinapaibig sabihin nito tayo mga Kristiyano. Ang wolves ay isa sa mga meaning niyan sa Bible ay mga demonyo. Hindi po pwede magsama yung mga Kristiyano at ang masasama. No, tayo ay sinisend ng Panginoon doon sa mga wolves na kung tutuusin, very risky talaga at very dangerous. Pwede pang ikamatay ng mga sheep yan kapag tayo ay isinugo doon. Parang ang hirap naman sundin yun. Pero salamat sa Panginoon, tayo ay nakaredy, nakahandang sumunod. Kahit na magbuwis pa tayo ng buhay para sa ikatatag ng kaharian ng Diyos. Amen. Are you willing to be sent out sa among wolves? Tayo ba ay willing na ma-send out sa gitna ng kapahamakan at gitna ng mga wolves? Parang mga despite ng mga rejection, ng mga discrimination, ng mga persecution, ready pa rin tayo maglingkod sa Panginoon. Ready pa rin tayo to share the gospel. Medyo lalabas na po tayo sa ating comfort zone. Ilang panahon na po tayong pinatatatag ng Panginoon. Siguro naman sa time na to ay ready na po tayong mag-go and make disciples of all nations. Go to Jerusalem, Judea and Samaria, even to the ends of the earth. How to befriend people. Ito po isa sa mga pointers para po magkaroon tayo ng kaibigan. Paano natin ma-build yung bridge? No? Mabilisan lamang po ito. If you are not sure how to be friends with people, kung hindi ka friendly na tao, medyo babaguhin mo. Actually, sabi if anyone is a new creation. Kung dati kang mahiyain nung bago mo makilala ang Panginoon, ngayon hindi ka na dapat mahiyain. Isa yan sa mga faktor na maghihinder sa atin na hindi po lumabas sa ating comfort zone. Kasi mahiyain ako nahiya po kung i-share ang gospel. Lalo na sa mga nakakilala sa akin, nahiya ko. Parang ikinahiya. Meron pang preaching na kapag kinahiya mo ang Panginoon, ikakahiya ka rin ng Panginoon. Pag kinahiya mo siya. Yan, mayroon pang ganong klaseng Pero, if you are not sure how to be friends with people, here are the few powerful suggestion lamang po ito, to help you do just that. Number 1, paano tayo makipagkaibigan sa ating kapwa? Paano tayo makikipagkapwa tao? Accept them. Tanggapin natin sila. Kumbaga, yung mga kapitbahay natin, tanggapin natin sila. Mga kaibigan natin, tanggapin natin sila. Kamag-anak natin, tanggapin natin sila. Jesus showed you can accept somebody without approving their lifestyle. They may be doing some contrary to the Word of God, but you can accept them as a person without approving the sin of the sin they are involved in.
Sabi sa Romans chapter 15 verse 7. Even sabi ni Mahatma Gandhi, no? Hate sin and not the sinner. Pwede natin silang tanggapin. Lasinggero man sila, drug addict man sila, okay lang yan. Pero wag natin i-hate mismo yung tao, yung person. I-hate natin yung ginagawa nila. Galit ako sa ginagawa mo, parang ganun tipo. Pero sa iyo mismo, hindi ako nagagalit. Tinatanggap kita. Ina-accept kita. So ngayon, since meron na tayong acceptance, pangalawa, be available. The parable of Good Samaritan, yan, alam natin yan na sila as yung Good Samaritan ay tumulong dun sa ginulpe, no? Shows that a friend is in need, is a friend indeed. Yan. Yan po may mga kasabihan. Pwede nating i-post sa Facebook. A friend in need is a friend indeed. Sometimes being available can be as simple as prayer for healing or needs, or other times it can be as complicated as going out of your way to help. Either way, you cannot make friends unless you are available. Tama. Available po dapat tayo para lalo tayong makapagkaroon ng time sa pakikipagkaibigan para mas lumalim ang ating pakikipagkaibigan sa Kanya. Kasi we are building bridges. Since natanggap mo na siya, and dapat available ka. Kapag kinailangan ka niya, bro, sis, kailangan kita pwede ka ba? Bro, sis, may time ka ba? Pwede mo ba ipag-pray ito? Meron ako mga prayer concerns. Dapat available po tayo. Kung tayo ay magre-respond sa Great Commission, isa yan sa mga factor na dapat nating gagawin. Be available. And then next po, enjoy fellowship. Siyempre, ito po ang tinatawag na maging sociable tayo. We enjoy fellowship, we enjoy meeting together, we enjoy in the gathering place kapag merong pagtitipon-tipon, tayo ay nakikipag-fellowship. Every culture has many holidays every year and you can always invite your neighbor for a meal. Pwede po yun. Kapag holiday po, pwede nating imbitahan yung ating mga kaibigan, ang ating mga kapitbahay, ating mga kaklase, yung ating mga kasama sa trabaho, lahat ng mga may kaugnayan sa atin, pwede nating i-invite dyan for a meal. Halimbawa, birthday, o di kaya kape-kape, di kaya sabay-sabay kayo magmimerienda, o di kaya magtitreat ka kung meron ka namang kaperahan, pwede mo silang i-treat ng pizza. Tara, pizza tayo, sagot ko. Talagang mag-i-invest tayo ng time, ng money, para po makapag-reach out tayo. Although food is not fellowship itself, it's one of the few keys that unlocks fellowship because people feel less vulnerable when enjoying a meal together. Totoo po yun, no? Na